Welcome back to our channel. Good morning. Medyo madilim pa, no? 5:55 in the morning. Ganito yung itsura ngayon dito sa Japan. Kasi papunta na tayo sa winter. Kaya madali na magdilim. So ngayon ay November 2023. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Malapit na naman mag-December. Christmas na naman, gastos na naman. Gusto kong discuss ngayon, no, yung reality ng buhay, yung panahon ngayon na napakahirap, napaka-tight talaga ng buhay, and meron tayong mga reality na kailangan harapin beyond ng mundo ng social media. Hindi tayo ngayon sa ito, nag-video tayo, nag-YouTube tayo, pero parang kailangan isipin natin na meron talagang totoong mundo na kailangan nating harapin. Yun yung gusto kong pag-usapan natin ngayon. So, punta muna tayo dito sa convenience store para magpa-print at simulan natin ating trabaho ngayon. Let's go. Time check, it's 9:40 in the evening. Hindi ganito dapat ang ating uwi. Supposed to be ang ating oras ngayon ay from 8 o'clock in the morning until 8:30 in the evening. And time check, sabi ko nga 9:40. So may nangyari kasing incident dito sa Ida Line. Yung densya ay nakabangga ng animal, nakabangga ng hayop. So di at alam kung tanuki ba yun or inoshishi. Pero kaya na-delay yung train na papunta rito galing Shinshiro or galing doon sa lugar na yon dito. Doon, galing doon from here papunta rito ay na-delay. Okay, so pero yung mga densya na galing doon ay from Toyohashi dito galing from Toyohashi ay okay lang. Pero yung mga galing dito, yun ang delay. Kaya interpreter na supposed to be nakapalit ko ay hindi pa dumarating. Pero syempre kailangan natin i-cover up yung interpreter doon. So nagstay tayo until 9:30 ng gabi. Pero kailangan ko kasing umuwi. Kailangan kong mahabol yung last train papuntang, syempre pauwi ng Toyohashi. Kasi bukas meron tayong assignment. And maaga tayo bukas actually. Papuntang Shizuoka Ken. Wow, ang lamig pa naman. Sobrang lamig. I think it's kung 5 or 6 degrees. No, yung lamig ngayon, mahangin pa. Ramdam niyo naman, di ba, yung hangin? Okay. So narinig niyo na ba yung tren? Parang nag-ano na. Tumutunog na. Hindi ko alam kung papuntang Toyohashi yung darating or papuntang Shinshiro. Tingnan nyo, may mga sasakyan. Siguro ito yung mga nag-aabang din, no, sa mga parating kasi na-delay nga yung tren. So may mga sundo na naghihintay dito. Saan kaya? Yun, sakto, meron ng tren puntang Toyohashi. Wait for me. Okay, so malamang galing to Shinshiro. Galing to Shinshiro. Okay, so taas ka na.
wala tayong kasamang pasahero dito ngayon. Wala rin explanation ng announcement dito sa mismong station kung ano nangyari. Ang alam ko lang, delay lahat ng trains. Palagi ko wala pa rin yung interpreter kasi ito na yung train ito na yung train na papuntang Toyohashi and walang sakay, sabihin wala rin siya. Nagkataon naman na ito yung ating topic ngayon, and we are talking about yung reality ng buhay. So may mga ups and downs, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Dahan-dahan yung takbo ng tren. Saka bumibisina siya. Kasi nga baka maulit na naman yun. May mga bangga na hayop. Okay, so nandito tayo sa Toyohashi. And nakarating tayo around 10:15 in the evening. So gutom na talaga ako. Grabe lamig. Okay, so we'll talk about reality of life. And sabi nga, we never know what's coming. Hindi natin alam kung ano yung mga darating. So let's value yung present. Let's value yung buhay natin. For example, kagaya ngayon naglalakad tayo. So yung isang best example to, kasi we are 14 years sa Japan. And imagine, sa Philippines, sabihin natin 14 years din sa Philippines, tayo naman ay sasakyan. Nag-drive tayo doon. Hindi ganito, no? Parang pang iba yung buhay. Kaya hindi natin alam eh. So minsan nasa taas ka, nasa baba. Hindi ko naman na-expect na ganito yung buhay, na nararanasan natin. Ito mo, sigla-sigla, sporty type, ang ganda ang katawan. Tapos mabalita mo na lang, may stroke, aksidente. Hindi natin masabi ang buhay. Minsan happy family, dahil kayo sama-sama, in love kayo sa isa't isa. Then all of a sudden, mawawala. May mga ganun. There are few na parang mala teleserye ang buhay. There are also few na mala fantasy ang buhay. Yung, alam mo yun, yung mga rags to riches, yung mga nakahanap ng Prince Charming na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Well, meron ganun mga stories, naririnig natin, nababasa natin, pero hindi lahat. So let's face it, tanggapin natin yung katotohanan na yung pinapangarap, like me, talagang dream ko na isa ako sa mga role model. Yung family ko ay isa sa mga patatag, isa sa mga, alam mo yan, yung titignan, nagiging reference ibang tao na ma-inspire sila. But hindi eh. Minsan talaga fantasy lang. Paka-unfair talaga ng mundo. Hindi mo talaga inaasahan yung mga bagay-bagay. Hindi mo na-expect. May mga, may mga taong magagamit para masira ang isang relationship. May mga bagay, may mga pangyayari, may mga mga sulsol na siyang sisira sa relasyon. Well, I don't know. Hindi rin ako makapagsabi ng straight for now. Kaya lahat ng gagawin natin, we need to trust God. We need to trust our Savior. And talagang minsan napakapangit man ang nangyayari sa atin. Wala tayong magagawa kundi magtiwala sa taas. Hindi natin alam kung ano ang kakahinatnan nito. So let's just face the reality. Merong social media, merong mga napapanood tayo sa TV, pero hindi ganun ang buhay natin. Tayo pa rin ang
magde-decide para dyan. And kasama natin si Lord. You know, kahit na ang pangit-pangit ng direksyon, pero kapag kasama natin siya and merong guidance niya, kahit napakapangit ng daan, siyang mag-aayos. Siya magbibigay ng clear path. Sa ngayon, hindi ko masabi. Kaya sabi ko nga, hindi tayo role model and hindi natin masabi kasi hindi ko pa naman totally nararanasan yung sinasabi ko. You're still hanging sa ating buhay. Maraming pang kailangang harapin and hindi ako yung nakikita nyo napaka-perfect. Hindi ako yung nakikita nyo na parang masayahin, tawa lang ng tawa, you know, deep inside and you know, the story behind the camera, yung mga hindi nakikita ng tao ay merong karanasan na hindi rin, you know, appealing. I don't know kung ito ay drama or something. Tuloy lang tayo, magpakatatag. Well, marami nagsasabi sa akin paano ko nakakaya. Nasabi ko lang, kasama ko si Lord. Kasama ko talaga si Lord. Siya lang yung savior ko eh. Wala na akong ibang sagot kundi siya lang.